dito, naku, eto ghost project. Ghost project mga bossing. Bakit 'to? Tingnan niyo ho mga kababayan, magugulat kayo. Ghost project, sorry. Bukod sa ghost project pala, mga ghost student naman ho ito. Magugulat kayo ha, kung magkano. Sabi dito ni ano, sabi dito ng balita, nagpaabot ng pasasalamat si Palace Press Officer at Presidential Communication Office, PCO, Yusek Claire Castro dahil sa pagtuklas ni Department of Education, DepEd, Sani Angara sa umano'y ghost student. Biruin niyo yan. Sino po ang nauna bago si Sani Angara na umupo bilang secretary ho ng Department of Education? Di ba si Sara Duterte, nung panahon ho ng Vice Presidente na siya ay ang secretary, mga kababayan, nung panahon ho na iyon, ano-anong mga issue yung nakita? Una, yung laptop. Laptop na ibinuro doon sa mga storage. Hindi na pakinabangan ng mga guro at mga teacher. Kumbaga, mapakinabangan man, late na. Hindi na talaga makukuha yung bilis at kung ano talaga yung pakay para doon sa laptop na yon. Yung mga pagkain, kung di ako nagkakamali. Yung mga Nutriban, umabot sa punto na inaamag doon sa storage din. Di ba? Tapos may naririnig tayo, bribery, naka-receive ng 25,000, naka-receive ng 50,000 na nakalagay sa puting sobre, et cetera, et cetera. Tapos ito naman ngayon, ghost student naman po. No? Ngayon, dahil nga po nabuko, nabulgar, nito pong si Sani Angara, mga kababayan, tinanong ni Yusek Castro. No? Tinanong ni Yusek Castro, si Secretary Sani Angara. Sabi, magkano po ulit ang na-save dahil sa inyo sa pagdiscover ninyo sa ghost student? Magkano daw ho? Sabi ni DepEd Secretary Sani Angara, over 2 million, 200 million USEC. Grabe ano? Biruin mo. Pati po yung mga estudyante pinepeke na lang, kunyari papaaralin, ganito, eto yung mga tuition fee. Tapos wala naman palang pinag-aaral talaga. Meron ng mga ghost project, meron pang mga ghost student. Kaya mismo, usapan ni Yusek Castro, usapan ni Sani Angara, mga boss chief amoser. Silang dalawa yan. Di ba? Over 200, lagpas 200 million, mga kababayan. Ano pwede mong itayo dyan? Madaming proyekto ang pwedeng itayo dyan sa 200 million na yan, mga kababayan. Madaming mga Pilipino ang mapapakain yan. Pero ano po nangyayari? Napupunta lang po sa iilang bulsa. Doon sa mga gawa-gawa at mga pagnanakaw na estilo sa kaban ng ating bayan, kagaya na lang, ghost student. Sulat mo dyan, sige. Si Mary Grace Piatos, pag-aralan, pinag-aaral natin dito. Si Kokoy Villamin, pinag-aaral natin dito. Sino pa ba? Si Jukes de Asim, pinag-aaral. Pero ang totoo, wala naman talagang ganung estudyante. Di ba? Ang totoo, walang kinapupuntahan yung pera, kundi sa bulsa ng iilang politiko ho, mga bossing. Ano sabi ni Yusek Castro pagdating sa maraming salamat at nakapasok po kayo sa Department of Education. Totoo naman. Di ba? Imagine niyo ho, mga bossing, kung tayo ho ay patuloy lang, no, na nakaasa kay Vice Presidente doon sa pagpapatakbo ng Department of Education. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan, ang mangyayari kung tuloy-tuloy ito? Wala, palubog ng palubog ng palubog po ang ating bayan. Ubos ng paubos ang pera ng ating bayan, mga bossing. 'Di ba? Kaya siyempre, sino ba naman ang hindi mapapasabi ng maraming salamat po kasi po kayo po ay nakapasok bilang Department of Education Secretary na nasosolve yung korupsyon diyan sa DepEd. Di ba? Ngayon, mga boss, ang tanong ho dito, mga kababayan, ano ang gagawin? No? Ano ang magiging hakbang? Yan ang tanong dito. Kasi mga bossing,
Ang nakita ko doon sa balita, January 6, alas 4 ng kahapunan, diyaan sa Pilipinas, eto po yung nakita ko. Mukha pong tatambakan, no? Department of Education to file dozen cases versus Ghost Student Scheme Anggara. Mga kababayan, kanino ba nagmula itong mga ghost student na ito? Eh, di ba doon sa Vice Presidente, dating sekretary? Oh, sino ang kakasuhan? Sino ang pa-filean ng case? At madami daw ho, hindi lang ho isa, hindi lang ho dalawa. Ayan, dosena daw. DepEd to file a dozen cases versus ghost student. Biruin nyo. Paano magiging pag-asa ng bayang Pilipinas yung mga kabataan kung yung mga para sa kanila ay ninanakaw pa, ibinubulsa pa nung ating mga politiko. Kaya nga po ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. 'Di ba? Wala na hong mga awa ito. Hindi na ho tao ang mga ito, mga bossing. Biruin mo, oh, pag-aaral para sa estudyante, para ikaganda po nung kanilang buhay, pagdating ng panahon na sila ay mamamasukan na, magtatrabaho na, or magnenegosyo na. Pero mas lalo pong lumalaganap ang kamangmangan dahil po dito sa mga kagayang mga politiko na kagaya ng mga ito na ipagpapaaral na sana doon sa mga kapwa natin Pilipino, eh ibubulsa pa ho. 'Di ba? Ngayon ang tanong, gusto niyo yung ganitong pamamalakad sa 2028? Eh wala, simple lang, napakadali lang ng solusyon diyan. Napakadali lang ng gagawin niyo, iboto niyo si Sara Duterte. Nandiyan kayo sa comment section, aalmahan kayo, "Hey naku, 'wag na, Diyos ko ayaw namin baka maging pro-China lang kami." Oh, 'di ba? Kaya nga 'no, um, 'wag na tayong magpabudol, 'wag na tayong uto. Mga kababayan, alam naman natin na kokonti na lang ho ang uto-uto at sila-sila na lang po ang uto-uto, mga boss, chief, amo, sir. 'Di ba? So, hayaan na natin sa kanila 'yon, mga bossing. At eto, nako, isa lang nabasa ko dito. Baka maaari na itong pati ito, eh, masama sa impeachment ng Vice Presidente kung papaano, 'no? Eh, ayan, biruin mo sa impeachment ng Vice Presidente ang dami ng kinakaharap nun. Idagdag mo pa si Ramil Madriaga. Oo, idagdag mo pa si Ramil Madriaga na pilit itinatanggi si Chavit Singson. Oh, 'di ba?